panghugas ng parte ng katawan. So, mayroon tayong naririnig salita sa para vocabularies. Tinatawag al-udu at saka yung al-wadu. Ano bakit yan? Nagano siya nag-steady, no? Namatay ni. Al-udu at saka wadu. Ibig sabihin dyan ay maging wa. Al-wadu. Yung isa al-udu. Parang sa ibang salita as sahur at saka yung suhur. Sahur at saka yung suhur. Ano ang pinagkaiba ng sahur at saka yung suhur? Sino yung makasagot muna? Sahur at saka suhur. Sahur at saka suhur. Sige, ano yung pinagkaiba? Sino yung sumagot muna? Sahur at saka suhur. Sa fasting nga. Sahur. May salitang sahur, may salitang suhur. May salitang udu, may wadu. Wudu, suhur. Wadu, sahur. Ang salitang udu, nabanggit ito ng hadis. Nabanggit sa hadis na. Doon muna tayo sa sahur at saka suhur. Kasi pag alam nyo yun, yung sahur at saka suhur, makuha nyo na ito ay udu at saka yung wadu. Ang udu ay ang sahur. Pagkain. Yung sahur, pagkain. Tama. Ang suhur, yung gawain. Ang sahur, pagkain. Ano ang sahur ninyo? Kaya nga, ano yung kinain ninyo sa sahur? Yung pagkain nyo. Pero yung suhur, yung gawain. Ginawa nyo. Nagsuhur na kayo parang gano'n. Yung gawain. Suhur. Pag sahur, pagkain. Suhur, yung gawain. Sahur, pagkain. Pag suhur, gawain. Okay. Kung ano natin doon sa timbangan doon. Wudu, wu. Di ba wu? Suhur. Ano ulit yung suhur? Gawain ng pagsahur. Naudu. Gawain ng pagudu. Pero kung wadu, yung tubig ginamit sa pagudu. Wadu. Wadu. Udu, gawain. Yan ang udu. Kaya nga, gawain, kapag ano mo yan, dapat gawain sa paghuhugas sa ibang parte ng katawan. Yun ang ibig sabihin ng wudu. No. Ang gawain sa paghuhugas ng parte ng katawan. Kapag wadu, ito yung tubig. Nabanggit sa hadis yan, Yung propeta ay yung wadu niya yung doon niya, pag sabi niya kunin mo ang wadu, yung tubig yun. Tubig ang tinutukoy doon. Hindi yung gawain. So, nakuha na natin yan. Nakuha na natin. Ito, nakuha na rin natin. Okay, ulitin lang natin i-review ito. Kapag wadu, yung tubig. Kapag wudu, yung gawain. Nagudo ka na, nagawa mo na. Parang pag sinabi na nagudo ka na, nagawa mo na ang paghugas ng parte ng katawan mo. Parang ganun. Ang wadu, yung tubig. Sige. Para makuha niyo, mayroon yan yata dito. Wala na. Natanggal ko kasi sinerch ko kanina yon. Problema ito dapat
Hindi auto-rotate, no? Auto-rotate na yun. Auto-rotate, nagro-rotate siya agad. Okay. Dito muna tayo sa condition ng wudu na pag-aralan natin niya. Ano ang tinutukoy dyan niya? Layunin sa? Ibig sabihin, pag umano ka, pag mag-udu ka, intention mo. Ilagay mo sa intention mo na mag-udu. Hindi yung maghugas ka lang, wala kang intention, hindi yung udu. Hindi siya matawag na udu. Kasi inamalamalu bin niyat. Ibig sabihin, nababatay yung gawain sa niya. Naghugas ka ng ano mo, nag-ano ka ng mukha mo, buhok mo, lahat. So, wala kang intention sa udu. Wala, hindi yun udu. Pero kung naghugas ka, nag-intention kang udu yun. Naintindihan? Kaya nang pinakamalag kasi yung niya. Pangalawa, paggamit ng malinis na tubig. Okay. Sa malinis na tubig yan, siyempre dapat yung tinatawag maot, tahur. Naalala niyo yung tahur? Malinis, pwedeng panglinis. Okay. Dito muna tayo sa salitang tahur. Palagi nililinig salitang tahur. Tahur. Hindi tahu, tahur. Tingnan niyo yung page. Hanapin niyo yung udo. Yung udo. Hindi natin inano yung umpisa. Balikan natin. Doon tayo sa udo. Malayong page siya. Parang malayong page. Pa-check yung page niya. Ang may cellphone, pwede soft copy. Meron kayong soft copy. Pick. Hanapin niyo yung udo. Kasi ito kasi yung pinagsisimulan ng pick. Kapag pick yung pinag-aaral natin, magsisimula yan sa... Okay. Narinig niyo yung salitang tahur. Maot, tahur. Yung salitang tahur lang ang putanong ko. Tahur. Di ba kapag bumibisita tayo sa may sakit, anong sinasabi natin? Tahur? Tahur? Insyaallah. Tungtong sahur. Actually, yung tungtong sahur, Malaysia. Salitang Malaysia pala, na tungtong sahur. Hindi ko alam kung ano yung anong yan. Kasi yung sahur din yung sahur sa Malaysia, sahur din. Di ba? Kaya nga, hindi ko alam nilagang tungtong sahur na ano. Pero, ko yung napanood ko, galing pala sa Malaysia yung tungtong sahur na yan. Pero yung sa Malaysia kasi yung sahur din. Salitang hiram ng Malaysia, ang original Arabic. Arabic yun, pero salitang hiram ng Arabic. Dahil ang Malaysia, ayan, tulad ng mga sabar din. Tulad ng okay. Ano muna tayo? Yung tahur. Pag nakarinig tayo ay may sakit, inano natin, tahurun, insyaallah. Alam niyo yung ibig sabihin ng tahur? Di ba kapag sinin na kanunang may sakit, kapag magkabisita tayo ng may sakit, ang binabanggit natin, tahur, insyaallah. Di ba, tahur? Hindi tayo makapagsulat kasi hindi laptop yung dala ko. Cellphone lang yung... Alam mo, mahirapan pa kung may pin. Hindi ko alam yung mga pin dito. Ito. Ito yun. Ito. Ibayan mo na. Ibayan mo na yan yung kwan yan. Ayaw ko kasi mag-spoking lala. Makatusok yung ano, anong pangalito, pabalik ka rin mo yung, baka matusok ba? Yan. O basta hindi siya okay na yan, basta hindi siya hangad pataas. Okay. Tahur. Napag-usapan natin yung tahur. Ang tahur, kapag ginamit sa tubig na malinis at pwede pang linis. Actually, mayroong mga hadis, sabi niya, sa dagat, halimbawa yung dagat, sabi niya, ang dagat daw, hillo may tatuhu, wa tahurun mauhu. Parang ganun ito yung hadis. Sabi niya, ang dagat ay halal.
halal yung mga patay. Halimbawa, nakakita ka ng isda, namatay na, halal yan. Halal. Ang isda, nakakita ka sa dagat, palutang-lutang na, pero hindi pa sira. Yung hindi pa bulok ba, hindi pa sira. Halal yun. Yung bangus, kung nakita mo yung bangus, na kahit patay na yan, pag hindi pa sira, pwede mong kainin. Pero kung bangus na sira, okay na. Okay, dito na tayo. Malinis, tapos nakalagay din dyan, dapat, ano yan? Anong sinasabi niya? Ito pag ano? Saan na tayo? Okay. Okay? At ang tubig na hindi malinis ay ang tubig na haluan ng maruming bagay. Ibig sabihin, kapag haluan ng tubig na malinis ng maruming bagay, napapalitan ang lasa, kulay at amoy, ay hindi na siya pwedeng panglinis. Tulad ng halimbawa ng tubig na umaagos. Ang tubig na umaagos, malinis yan. Ang tubig umaagos, malinis. Pwede pang ablution. Tubig na umagos. Pwede yun. Pwede yun. Malinis ang tubig na umaagos. Basta naman, huwag naman yung kanal. Sabi yung kanal. Pero yung tuwad kaya, pwede yun. Pwede pang ablution yun. Basta umagos. Sa mga gilid-gilid niya, mga nagdipanan na, mga pangkos. Umagos. Ang general hatol sa ang tubig umagos malinis. Kasi hindi siya nag-i-stock. Nag-i-stock na. Pero pag na mga nandun naman yung mga diaper, mga pampers yun na wag na tayo, wag harap ka na ng pero ang usapan lang natin kapag tubig umagos, malinis. Okay? Kasi yung tubig umaagos, tingnan nyo ang tubig umaagos, nagbabago ang kulay? Hindi. Nagbabago yung amoy? Hindi. Nabago yung lasa? Hindi. Kaya, hindi siya maisama sa duming malinis. Saan ang maging marumi? Kapag nahaluan ng dumi ang tubig na malinis, nabago yung kulay, lasa at amoy, yun ay nagiging marumi. Next. Pangatlo, ang pag-alis ng anumang tumakip. Ito dapat alisin natin. Ito sa mga kababayan, kayo na yung bahala anumang ilagay ninyo dyan. Walang problema kapag kayo may rigla. Yung mga iba kasi naglalagay ng cutics, nagpapakapal ng lips. Wala namang problema kasi hindi naman sila magsasala. Wala namang problema yun. Pero sa oras na magsala sila, kailan niya tanggalin yun. Ganun yung rules. Kaya nga, ang babae, kapag kayo may rigla, walang problema dahil maglagay kayo ng nilagay cutics ba yan? Makapal, yung kayo, walang problema yan. Kasi hindi naman magsasala. Pero sa oras na kayo magsala, simple mag-ablution kayo, dapat alisin yun. Alisin yun. Kasi hindi na papasok ng tubig. Kaya dito nakalagay ang pag-alis ng tumatakip sa balat, nakalagay, at pumipigil sa tubig sa pagsayad nito. Mga parte ng katawan at tulad ng hugasan sa udo. Tulad halimbawa ng makapal na mukha, makapal na pintura. Hindi pala, pakala ko makapal na pintura o mahigpit na relo. At iba pa. Next. Okay, pamamaraan ng udo. Okay, pamamaraan ng udo. Ano ang obligado sa mahalaga ito? Ano ulit ang obligado? Hindi, kapag ginawa mo, may gantimpala. Kung hindi mo ginawa, may parusa. Ganon yung obligado. Okay, na nakalagay. Dito na tayo sa obligado ng udo. So, ang obligado ng udo, ito yung nabanggit sa Quran. Ano yung nabanggit sa Quran? Ano yung hugasan? Sino nakalala yung Quran? Binanggit natin. Ano yung hugasan? Una? Mukha. Kamay. Kamay. Yung Quran ang sinasabi ko, hindi yung kamay, tapos? Wala yung Quran lang. Ulitin natin.
Okay, ang sinasabi ko, yung binanggit ng Quran, hindi yung hadith, o hindi yung ginagawa natin, binanggit sa Quran tungkol sa ablution. Okay, anong hugasan? Mukha ay mauna. Ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Mukha. Pagkatapos, kamay. O ulo. Ulo yung tainga. At yung paa. Yun ang obligado. 4. Ulo. Tapos paa. Yun ang Quran. Yun ang obligado. Sa iba, iwan ko sa Al-Ma'arif, arkan ng sinusulat nila arkan haligi. Pero sa kitab na ito, sa ibang obligado. Basahin ninyo. Huwag na tayo. Yun din na lang babanggitin ko. Okay na? Paghugas na mukha. Basahin nyo dito. Nandito. Ang binanggit ng Quran na 4, yun ang sinasabi natin, no? Uy. Yan nga, yan ang nakalagay sa nakalagay sa harap ninyo. Ang binanggit ng Quran na 4 na hugasan, para madali niyong anuhin, yun ang obligado sa wudu, sa ablution. Okay, basahin natin number 1. Paghugas, bakit ito? Ito na ba? O paghugas sa lahat ng bahagi ng mukha. O saan ang mukha? Ang mukha dito, kasama yung gilid ng... Yun ang mukha, kasama. Ito na buo na ito. Yan kasi kailangan ito mabasa pa. Yan ang mukha. Ito yung mukha. Hindi yung ito lang. Pisngi ating tawag dito, no? Pero yung tumutunog, Ustad, paano yan? Ano yung tumutunog? Ganun sila. Wala namang problema yan. Baka, mamaya pagbaka nandito. Pag wala, saka natin sagutin. Kapag wala dito, saka natin sagutin. Kasi baka nandito rin kasi. Kaya bago natin sagutin yan, basahin muna natin yung nakasulat. Para hindi mano naman na nagsulat nito. Ang hirap-hirap magsulat dyan. Okay. Tapos sabi niya, kasama na rito ang pagmumug at ang pagsingot ng tubig. Ibig sabihin, pag magano ka ng muka, kasama mo na ang pagmumug at saka yung singot ng tubig. Ang singot, alam niyo yung singot, salitang singot. Iba yung singa, iganon mo. Ang singa palabas. Ang singot, papasok. Naintindihan niyo yan, ha? Minsan nagkakamali. Ang akala ng iba, singa. Singa sa Maranao, singa natawa. Di ba may singa? Hindi yan singa. Basahin niyo yung Tagalog, Kasama na rito ang pagmumug at ang pagsingot. Singot kasi dito. Okay. Ang singhot o singot din, singhot ba yan? Kulang ng H yan. Okay naman to. Tama rin. Pagsingot. Tama, kayong Pilipino. Hindi ako sa Pilipino. Okay daw. Okay, ito na si Away. Singhot daw pa rin. Kayo, tama ba yung singhot o singhot? Ay, parehas. So, sila na nagsabi. Hinga. Alright, kinalag na walang H. Okay. Palatandaan. Ang sinabi sa Arabic, istinsyak. Madmada kasi sa Arabic. Hasta ka istinsyak. Kahit yung Pilipino niya, sinasabi dito, pag mumug, okay na yung mumug, wala nang problema, alam na natin ito. Kapag hindi tayo nag fasting, pwede yung sobrahan mo. Ganun ka, walang problema yan. Ganon, di ba? May mga ganon. Walang problema yan. O pag ganon mo, Pero kapag Ramadan, kapag nag-ayuno ka, hindi pwede yung sumubra. Hindi pwede, hindi pwede. Kapag Ramadan. Sa Ramadan, wala namang problema. Basta wag mong lunukin yung tubig. Okay na yung mumog.
ang salitang istinsak o sa Arabic, singhot. Palala, paloob. Di ba ang singhot? Yung parang, ano mo? Kasi hindi yung, parang, pero singhot. Singhot yung ito. Ang singhot paloob, no? Kaya nga, ito yung tama. Mali yung ginagawa. Hindi ganun. Hindi po ganun yung tama. Ang tama, singhot. Parang paamoy. Tapos, siyempre lalabas mo yung tubig, hindi mo itutuloy yun. Hindi. Kaya nga, pero, tapos ganun mo. Isisinga lalabas din, kasi hindi pwede yan, mahalo kayo na. Ang mahalaga, papasukan mo ng yung tubig yung loob. Yun yung. Kaya pag hindi naman, actually sa mga ibang sunod na ito, makukuha natin. Okay na. Ang mahalaga, alam nyo, kayo yung nakakaintindi, Pilipino na ito. Pilipino na ito. Kayo na ang mas higit na nakakaintindi ng Pilipino. Kasi hindi naman ako Pilipino. Ako, ang singhot ay paloob. Kaya nga, sabi ng mga nagpapaliwanag, nagkakamali ang iba, yung palabas. Singa yun. Ang nakalagay, singhot. Okay? Intindihan na yan. Okay, number 2. Paghugas ng dalawang kamay hanggang siko, magsimula mula sa kanan at sa kaisunod ang kaliwa. Magsimula dito sa dulo hanggang kanan. Hanggang siko. Pangatlo, ang pagpahid sa ulo at dalawang tainga. Pinaliwanag ko na ito, pwede yung kukuha ka ng tubig, iganon mo, ibalik, tapos kukuha ka ulit, tapos sa tainga. Ang ito sa loob, ang ito sa labas. Lalaki, babae. Lalaki, babae yan, Pero, ang nakahijab, kung maraming kalalakihan, hindi ka maglabas hindi ka magtanggal ng hijab mo. Pero kung kayo ay, pag mayroong kalalakihan, kasi alangan natin, hindi pwede maipakita mo yung buhok mo sa kalalakihan, hindi pwede. Pero sa mga, kung kaya ninyo, kasi hindi nga pwede ilabas ipakita mo yung mo. Kaya nga, ang dapat, pero kung nag-ablution kayo hindi naman nakikita, alam sa CR, ninyo. Dapat itanggalin nyo yun. Oo. Sabi niya, may kapital ka, mangyari lang yung pagpunat, mo choice na. Kaya nga. Hindi ba kasabihin nila, marami na lang ito, may Kaya nga, doon, gagawa ka muna ng paraan. Yung makapunta ka na hindi ka makita. Yun na yung last choice na yun. Kung halimbawa na talaga, yung mga nagka-travel ka, no choice ka, kasi hindi mo naman alam mga lugar. Pero sa panahon ngayon, may mga CR. Doon ko sa CR. Walang problema yun. Walang problema yun. Maharamang tatawag doon. Wala na yung problema. Okay? Okay na, naintindihan na yung sa pag. Okay, kayo nang bahala. Ito, basta sa loob, tapos sa labas. Next, ang pagpahid sa ulo ng dalawang tainga, ang paghugas ng dalawang pahanggang, buko. Magsimula na sa kanan at kasunod ang kaliwa. Nakadagdag dito yung panglima. Ang panglima, pagkasunod-sunod at tuloy-tuloy. Halimbawa, ano ang dapat mauna? Mukha, pagkatapos kamay. Hindi pwede yung kamay mauna tapos mukha. Yan ang sinasabi, yung panglima. Pagkasunod-sunod. At tuloy-tuloy. Ang tuloy-tuloy, dapat pagkatapos ng mukha, tuloy-tuloy, kamay, punas, tapos paa. Hindi pwede, naghugas ka ng mukha mo, tapos may ginawa ka. Nagluto ka pa, nag-switch ka pa ng tapos natuyo na yung mukha mo, tapos sabi mo, kamay na. Yun ang hindi tuloy-tuloy. Dapat ulitin mo sa umpisa. Kailan magulit ka ng umpisa kung natuyo na? Halimbawa, tinugasan mo mukha mo, kamay mo, tapos nakita mo yung masunog na yung niluluto mo, pinuntahan mo. Kung natuyo na, ulitin mo sa umpisa. Pero kung basa pa, tuloy mo.
Yun ang paliwanag sa tuloy ito. Wala namang problema. Wala namang problema. Halimbawa, ugas ng muka, nagugas ka ng kamay, chismis, nagmaritis ka. Nung nagmaritis ka, tingnan mo. Kung basa pa, tuloy mo. Pero kung tuyo na, balik ka sa umpisa. Yun lang naman yung ano. Kasi masyadong nang matagal kapag matuyo. Matuyo na yung tubig. Hindi. Hindi, ano lang. Hindi lang ka nais-nais. Makukuha natin dito. Maganda yung ano mo, sister. Para dito, pag-aralan natin talaga. Okay? Okay na yung pagkasunod-sunod. Next. Sunnah. Okay, ano ulit ang sunnah? Hindi ganun ang, mayroon doon. Pag ginawa mo, mayroon kang gantimpala. Pag hindi mo ginawa, walang kasalanan naman. Wala kang gantimpala, wala rin kasalanan. Okay. Ito yung pwedeng gawin, pwede hindi, pero kung ginawa mo, mayroon kang gantimpala. Kung hindi mo ginawa, wala ka namang kasalanan at wala ka namang gantimpala. Una, ang pagbismillah. Ang bismillah, sa mga ibang ulama, ang ulama na ginamit ng ano nito, dito sa kanya sunnah. Pero sa iba, obligado. Obligado. Mayroon pang nagsasabi, ang bismillah, kondisyon. Kondisyon, ibig sabihin, dapat makapag-bismillah, kagabago ka magudo. Kasing kondisyon sa labas. Kapag sa obligado, sa oras na mag-bismillah ka. Okay, naintindihan ng pag-kondisyon siya, bago ka maghugas, nakapag-bismillah ka. Pag obligado, sa oras na maghugas ka, mag-bismillah ka. Pag sunnah, mag-bismillah ka, hindi mag-bismillah, walang ano yun. Kaya sunnah ang bismillah. Walang problema. Kaya nga sunnah. Ang sunnah, anong ibig sabihin? Balik ka sa meaning ng sunnah. Pag nagawa, may gantimpala. Pag wala, okay lang naman. So, huwag naman, hindi ka mag-bismillah, sunnah yun. Sabi mo, sunnah lang, huwag naman ganun. Mag-bismillah pala, mag-bismillah ka, sunnah nga. Gumagawa ka ng kabutihan, tapos hindi ka mag-bismillah. Okay. Bismillah. Kaya nga, di ba tayo ay, yung usapan yung pag-ablusyon sa loob ng CR. Kayo nag-ablusyon ba kayo sa loob ng CR? Nag-ablusyon kayo sa loob ng CR? Hindi. Hindi kayo nag-ablusyon sa loob ng CR? Ang tanong, pwede ba mag-ablusyon sa loob ng CR? Walang problema sana, kasi yung problema, magbanggit ka, mag-bismillah ka. Alam niyo, yung salita ng Allah, bawal banggitin sa loob ng CR. Ayun na nga ang ano natin. Una, kahit hindi ka mag-bismillah, sister, dito sa paliwanag ng kitab nito, okay lang. Kapag sa loob ka ng CR, ay kahit hindi ka mag-bismillah, tulad din mo, sa isip na lang, okay lang naman yun. Pero mag-bismillah ka, hindi mag-bismillah, okay lang. Ang ano lang kasi, pinag-usapan kasi ng mga ulama yung kung pwede ba o hindi. Okay, doon na tayo sa pwede, pero hindi ka mag-bismillah. Kasi hindi nga pwede banggitin ng bismillah salita ng Allah sa loob ng CR. Pero mag-ablusyon ka. Kung doon sila sa obligado, kailangan mo banggitin. Kung sa kondisyon, kailangan din banggitin. Pero kung sunnah, okay lang, hindi mo na banggitin, mag-ablusyon ka, hindi ka na hindi ka na mag-bismillah para hindi mo magawa yung bawal. So, ang nagustuhan ko pinaliwanag nila yung patungkol ang CR. Tingnan mo ang CR. Ang CR sa panahon ni Propeta Muhammad, hindi tulad ng CR natin ngayon. Ang CR noon, kapag dumumi ka, nandun na yung dumi. Kapag umihi ka, nandyan na yung ihi. Di ba? Pero yung sa atin, yung dumi, nandoon sa malayo. Di ba? Kapag nandumi tayo, hinugasan mo na, nag-flush ka na, wala nang dumi dyan. Hindi nyo maintindihan. Sa kanila, lupa. Ay, ang CR panahon ni Propeta Muhammad, hindi tulad ng panahon natin ngayon.
Yung may bawol, may septic tank, walang ganon. Kaya nga, talaga bawal doon kasi marumi. Marumi. Pero yung CR sa panahon natin ngayon, lalo na yung panahon ngayon, napakalinis ng CR. Kaya nga, kung nakapunta kayo sa CR na malinis naman ang CR, wala na mga may, sa tingin ko, okay lang mag-bismillah. Lang sa ablution. Kasi pinag-usapan nila yan, sabi niya, although CR ang tawag dyan, pero yung dumi wala dyan. Pero, ang mainam pa rin, pinakamainam, ligtas tayo, huwag tayong mag-ablution sa loob ng CR, doon tayo sa labas. Pero kung sakasakali no choice ka ba? Sa CR talaga. Baka pumasok sa CR, mag-bismillah ka na doon sa labas. Para lang kung gawa niyo. Di naman okay lang naman, kasi sa paliwanag na yung bismillah, sunna lang dito. Sunna na kalagay dyan. Ibig sabihin ka, hindi ka bismillah. Sa isip, sunna yung mga sinasabi. Okay, pangalawa, paghugas ng 2 kamay ng 3 beses. 3 beses, kung isang beses, yun ang obligado. 3 beses, yun ay sunna. Pag sumubra, bawal, israp na. Bawal na sumubra sa 3. Okay? Ito pala nakalagay. Obligado ito sa pagiging mula sa paghugas ng 2 akit. Ang kamay dito na tinutukoy, palad. Hindi yung kamay na, yung ito. Palad ang tinutukoy dyan. Dapat palad ang pinahin. 3 beses. Okay. Sunna, pero kailan siya maging obligado ang paghugas ng palad? Bago ka mag-ablusyon? Sunna ang maghugas ng palad. Sunna, no? Pero mayroon siyang pagkakataon magiging obligado. Kailan maging obligado ang paghugas ng palad? Nakalagay, nakasulat sa close in open parenthesis. Obligado makabasa. Para tingnan ko kung kasama kayo sa akin. Sa number 2, sa close in open parenthesis. Obligado ang paghugas ng palad o kamay kapag galing ka. Ano ba sinabi dyan? Mula, nakalagay yung mula. Magiging mula sa pagkatulog. Pero kung hindi ka galing sa pagkatulog, sunna ang paghugas ng palad. Okay? Kasi hindi natin alam kung saan nakapunta ka, natutulog tayo. Hindi natin alam. Kasi ang sinabi ng propeta ay hugasan yung kamay obligado na. Kasi di mo sabi na alam, ay nabatat siya da. Ibig sabihin, di mo alam kung saan napunta. Nung natutulog ko, saan pumunta yung kamay mo. Sabi ng isang lalaking ito, alam ko, sabi niya. Pag natutulog ako, sabi niya, alam ko, sabi niya kung saan yung kamay ko. Natulog siya. Pagkagising na yung kamay na sa puwit niya. Kaya nga, dito hindi natin alam kung saan napunta yung mga kamay natin kasi siya natutulog. Kaya dito, obligado ang paghugas ng palad sa oras kung tayo ay mula sa pagkatulog. Pangatlo, tingnan niyo dito Dito, tingnan niyo. Ang pagmumog at pagsinga. Bakit doon sa taas singhot? Dito singa na naman yung ginamit. Singhot. Ulitin natin, singhot ng tubig na pinasok sa ilong ng 3 beses. So, nakita ninyo? Ang paglagay sa pagmumog o pagsinghot ng tubig ng 3 beses sa kanya ay sunna. Pangapat, ang paghugas ng mukha o panghilamos ng 3 beses. Yung 3 beses na gawin mo, sunna. Ang obligado lang 1 beses. Okay, ang pagkuskus sa balbas. Kapag makakapalang balbas, kinukuskus yan. Para pumasok yung tubig doon. Panganim, ang paghugas sa kanang kamay hanggang siko, pagkatapos ay ang kaliwa. Ibig sabihin, sunna mauna yung kanan bago ang kaliwa. Pero kung ginawa mo kaliwa muna, bago ang kanan, pwede yun. Pero, sunna yung mauna yung kanan. Bakit naman din natin gawin ng sunna? Pang-7, ang pagpahid sa ulo mula sa noo hanggang batok at pagbalik mula sa batok hanggang noo. Sunna yan yung ginagawa natin, yung pagganon, tapos ibalik, sunna yan. Kasi sa ibang mga ulama, kay Imam Shafi'i,
Ang sinabi ng Quran, wamsahu biruusikum. Ibig sabihin, punasan ninyo, ang ginamit noon ng Quran, B, salitang B, yung B. Iwan ko kung ano yung Tagalog niya doon. Anong Tagalog doon yung ginamit niya? Yung B. Kay Imam Shafi'i, ang paliwanagin ng ba doon ay ba'ab. Ibig sabihin, bahagi. Bahagi ng ulo. Kaya kay Imam Shafi'i, sa kanyang madhab, sa kanyang pagpapaliwanag, sapat na yung may mabasa na buhok sa kanya. Kaya sa kanya, sa mga iba, kasi ulo, hindi nila tinapsilan yung ba doon ay baab, pero tinapsilan lahat ng buhok. Kaya, ganun. Ang sunod lang kung ibalik mo pa. Ang mahalaga ay mapunasan ang buhok. Yun ang sinasabi dyan. Pagkatapos ay kaliwasan natin, pagpito, pagpahid sa ulo mula sa noo hanggang batok at pabalik mula batok hanggang noo. Okay? Ang paghugas sa kanan paa hanggang bukong-buko at pagkatapos ay ang kaliwang paa. Ito yung sinasabi ko, maunang kanan bago ang kaliwa. Kahit sa paa. At ang pangsyam, ang pagdua ng panalangin pagkatapos ng udu upang pagsamahin ang spiritual at physical na paglilinis. Sino nakamulas ng dua? Ito yung dua. Okay. Okay yan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ito na yung ito yung hadis. Kung mayroon siyang dagdag, hindi dagdag na ng mga ulama, ito yung hadis. Ano ba yung Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin? Ano pa, mayroon pa dagdag yan? Ay, hindi na ito hadis ito. Oh, actually yan lang ang dugtong yung Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Okay lang naman. Una sunod lang ito. Ibig sabihin, kahit hindi mo mabasa yan, okay lang. Pero mainam na basahin. Ang mo, habang hindi mo pa-memorize, dali mo yung kopya mo. Pagkatapos yung mag-ablution, basahin mo. Hanggat na magtagal, ma-memorize mo na. Parang gano'n. Yan, picturean mo yan. Pagkatapos, may cellphone mo, saan na ba yun? Di ba? Okay, next. Okay, ito yung nakakawalang saysay, nakakasira sa ablusyon. Una, ang pag-ihi at pagdumi. Sa iba, ang lumabas mula sa dalawang dadaanan, yung daanan ng ihi at daanan ng dumi. Pero, halimbawa, sa daanan ng ihi, yung ari, ihi lang bang dumadaan? Hindi, maraming dumadaan. Kaya nga, minsan yung simila dumadaan. Pangalawa, minsan kapag may sakit yan, dumadaan yung mga nana, pag may mga kuwan. Di ba? Hindi may mga sakit. Di ba? Lumalabas yan yung mga, may mga Kaya nga, may mga dugo. Okay. Ang paliwanag, ito kasi dito, kaya pinapaliwanag natin ito. Sa ibang paliwanag, anumang dumaan. Ibig sabihin, anumang lumabas, basta may lumabas sa daanan ng ihi, daanan ng dumi, nasira yung ablution mo. Ano man ang dumaan. Okay? Ano man ang dumaan. Okay? Naintindihan dyan? Nasira na ang ablution. Okay na, naintindihan na yan. Pero pag dumi, pakutot, mga ganun, maisa-isayin niya pa. Maganda yung ganun na. Basta may dumaan. Yung dumi, dumadaan din yan. Yung utot, dumadaan, iba't iba pa. Pangalawa, ang pagkatulog ng mahimbing. Ito yung kadalasan sa Friday. Paano natin masasabi na tulog nakakasira ng ablution? Kasi yung idlip, yung saglitan, kasi nakalagay na mahimbing. Ibig sabihin, kapag tulog na hindi naman mahimbing, hindi nakakasira. Ayun, nakalagay na, kita ninyo? Ang pagkatulog ng mahimbing. Ang mahimbing, matagal. Okay.
Ganito, kasi palagi sa Friday, paano natin malaman na nasira yung ablution natin? Ang mga ulama, pinaliwanag nila, hindi kung gaano katagal ka natulog, pero kung paano ka natulog. Kung halimbawa, ganitong upo, yung ganitong upo, sa tingin ninyo, makatulog ito ng mahimbing? Ha? Hindi na makatulog ng mahimbing. Yung mga ganyan upo. Ito lang, pinapaliwanag natin. Dadaan tayo dyan. Kapunta na tayo dyan. Yung ganyan upo, pero kapag ganyan upo, nakakatulog ka ba ng mahimbing? Itanungin kita, makatulog ka ng mahimbing? Hindi. Dahil once na ganito yung upo mo, gumanon lang yung ulo mo, gising ka. Tama? Tama? Di ba? Hindi ka magkano, once na, kasi kapag nakatulog ka yan, maganon ka. Yun ay hindi nakakasira ng ablution. Pero kung halimbawa, paano ba, mayroon ba nakaupo yan ng mga maganin, nakasandal na? Ang nakaupo na sa mga ganyan, wala na. Wala talaga, yung mga ganyan talaga 10% na. So, ang mga ulama, hindi tinitingnan, lalo sa Friday, hindi tinitingnan kung gaano kakatagal, pero kung ano ang posisyon mo. Kasi, kapag nakasandal ka, hindi mo alam gaano kakatagal na natulog. Mayroon nga panahon ng mga nauna, natulog ng 300 years mahigit, pero yung pakiramdam nila, isang oras lang, saglit lang. 300 years! Natulog, pero sabi nila parang kanina lang. So, hindi nalalaman kung gaano kahaba. Kaya nga doon yung pinagkukuha nila ng ibig sabihin kung paano. Pangalawa, kasama dyan ang pagkawala ng malay. Yung pagkawala ng malay mo, nauntog ka. Tapos matagal ka nawala ng malay. Nasa bahay ka, nagising ka ng malay mo, nasa hospital ka na. Ang tagal na yon, nasira ng ablution mo yun. Okay? Pangatlo, ang paghawak sa ari ng walang anumang sapin. Ito, masala pinagsasalungatan, pero sundan na natin yung kitab na ito. Na may pagnanasa, sinanong niya dyan, no? Ibig sabihin, ito yan. Pero kung ito, okay lang. Sa ari. Kaya nga mahirap naman eh. Ang dito, kadalasan, kung galing ka naligo. Kung galing ka naligo, tapos nagtuwalya ka, may possible mahawakan mo ng ito. Di ba? Kasi galing ka naligo. Pero kung hindi ka naman galing sa ligo yan, hindi mangyayari yan. Ang paghawak sa ari na walang anumang sapin. Na may dinugtungan. Sa iba, wala na yung pagnanasa. Sa mga iba, nilugtong yung pagnanasa. Pero ang masala nito, pero sang-ayon ang lahat, nakakasira kapag may pagnanasa. Sang-ayon ang lahat. Salungat lang sila kung walang pagnanasa, kung nakakasira o hindi. Naintindihan? Hinawakan mo may pagnanasa, sang-ayon ang lahat ng mga ulama, nakakasira ng ablusyon. Pero kung nahawakan mo ng aksidente, walang pagnanasa yun. Parang nga. Wala lang, basta may nakalagay dyan, walang sapin. Nakalagay, At ang pang-apat ay ang pagkain ng kamilyo. Yun na nga, tinanong na yan lahat. Sa una. Ay, hindi ari lang ang lagay, dito ay kwan. Kaya nga dito, pinag-usapan yan yung bata, kapag kung ginugasan mo, nagkaukaw ka lang sa bata, kung nakakasira ba yun o hindi. Di ba? Pinag-usapan yan nun ni Angelisata noon. Ano ba sa kanya? Nakakasira o hindi? Kasi sabi niya, hawak ka rin ng bata. Ang mahalaga, para hindi ka na, bakit may just na ito? Okay, tama na. Oy. Ay, ang pang-apat, tinanong na. Di ba sinabi ko na, ulama noon, hanggang ngayon, hindi nila mapaliwanag. Ay, okay. Ulama noon hanggang ngayon, hindi nila mapaliwanag kung bakit
Kasi may nagsasabi, sabi nila, kapag kakain ka daw, parang sasakit ang tiyan mo. Hindi naman lahat ng tao ganun. Hindi naman lahat ng tao kapag kapakain ng kamilyo, sasakit ang tiyan o mag-utot-utot ganun. O kayo lalabas yung pawis mo naman. Paano kapag kunti na yung kinain mo? Sabi na, hindi naman ako pinawisan. Kung yun ang dahilan, sabi na pagpawisan ka. O kung halimbawa, kumain ka lang ng kunti, tinikman mo lang. Hindi ka naman pinagpawisan. Kasi tikim lang yun, doon ka sa aircon. Masisira. Ako din doon, basta kumain ka. Di ba? Tapos, wala nang paliwanag dyan. Wala nang dyan. Kung sabi na, kang kakain ka ng kunting karnilo, wala nakalagay. Ang pagkain ng karne ng kamilyo. Mas pala ka lang nito. Pero wag na tayong magpa kasi paliwanag ng mga ulo.